Ang problema, sinasabi niya, yung sinasabi niya, hindi raw niya siya raw yung tao hindi niya tinatakasan ang problema. Yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan, pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Hindi ka nga tumatakas, pero wala ka naman Correct. binibigyan ng solusyon. Gaya nga, maling pag-aresto, illegal. Yan ay isang malaking problema. Respond to that. Or if you are present, how, yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Mariing tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang magbitiw siya sa pwesto sa kabila ng mga panawagan laban sa kanya at sa pagbabago sa kanyang gabinete. Aniya, wala daw siyang dahilan para magbitiw dahil aniya, wala sa ugali niya ang tinatakasan ng problema. Ipinahayag niya ito sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan iginit niya na ang pagiging nakatuon sa solusyon ng kanyang pamumuno. Kung matatandaan, kamakailan inatasan ni Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete na maghain ng courtesy resignations bilang bahagi ng malawakang pagbabago sa pamahalaan. Aniya, hindi raw ito palabas kundi hakbang upang mapahusay ang trabaho ng administrasyon. Sa ngayon, 2 resignation na ang tinanggap at patuloy umano ang pagsuri sa performance sa natitirang gabinete. Ano pong palagay niyo dito, attorney? Tama po ba na manatili si Pangulong Marcos sa kanyang pwesto? Ano po masabi niyo sa pahayag ng ating Pangulo? Yes, attorney. Yan. Habang Bandayan noon. Kaya hindi mo mapapatayin yan. Ang problema, sinasabi niya, yung sinasabi niya, hindi raw niya siya raw yung tao hindi niya tinatakasan ang problema. Yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan, pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Hindi ka nga tumatakas, pero wala ka naman correct. binibigyan ng solusyon. Gaya nga, maling pag-aresto, illegal. Yan ay isang malaking problema. At nakita natin na yung resulta ng halalan, ay pinakita na malaking pagkakamali yun. O, kung hindi siya tatakas sa problema niya, alam niya na nga na mali, o dapat bigyan niya yung solusyon. Kaya siya pinag-resign kasi nga hindi na ginagawa ang trabaho niya. Right. Yan ang ng taong bayan. Yan. Attorney Sal, hirit din po ni Marcos Jr. na ayaw daw niya ma-impeach si VP Sara. Ano po masabi niyo dito? Ayaw niyang ma-impeach pero hinahayaan niya mga kalyado niya na mag-impeach. Pero gaya nga ng ating mga discussion na nakarang meron namang paraan. Kung talagang ayaw niya, madali naman niyang sabihan ng mga kalyado niya dyan sa Senado, so i-dismiss niyo lang yan. Correct. Pwede naman kasi may jurisdictional grounds. Katunayan, nakabinbing nga sa Korte Suprema yan. Magagamit nila yan. Pangalawa, gaya na sinabi niya, ay yan ang away, gusto niyang mapayapa, tuna na ang pangangailangan ng bayan. O hindi, yan ang pinakamagandang paraan. Ipa-dismiss niya na yan at simulan niya na ang pagtugon sa lahat ng mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Yan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, bumisita ang Pangulong Pangulo na si Sara Duterte sa Doha, Qatar bilang bahagi ng kanyang Thanksgiving activities para personal na magpasalamat sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon. Namataan siyang nakikipagkamustahan sa mga kababayan sa isang mall sa Doha. Pagkatapos ng kanyang schedule sa Qatar, pupunta siya sa The Hague, Netherlands upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan nakakulong sa International Criminal Court. Kasama niya, attorney, sa biyahe ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senadora Amy Marcos. Sa iyong palagay po, attorney, makabubuti ba para kay Vice President Sara Duterte na personal na dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC habang ginagampanan pa niya ang kanyang opisyal na tungkulin sa bansa? Natural lamang sa isang anak na bisitahin niya ang kanyang ama. Wala namang conflict
of interest yan. Pwede naman siyang manatiling vice presidente, magtrabaho bilang vice presidente, at bisitahin niya yung kanyang ama. Ang ayaw ko dyan, yung nagsisiksik na naman yan si Amy Marcos at sumasama sa kanya. Talagang pinipilit ang sarili. Pilit na nagsusumiksik. Maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, itinalaga na si Atty. Princess Abante bilang bagong tagapagsalita ng House of Representatives. Ang kaunahang opisyal na tagapagsalita ng Kamara. Anak siya ni outgoing representative ng Maynila na si Benny Abante. Ayon sa kanya, mahalaga ang posisyong ito upang mas mapabuti ang komunikasyon ng Kongreso at labanan umano ang pagkalat ng peking balita. Sinabi ni Abante na hindi raw siya ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay ng kaso laban kay VP Sara Duterte. Nilinaw niya na hindi raw siya itinalaga para magpasiklab ng issue, kundi upang itama daw ang maling impormasyon. Inaprubahan na ng House Secretary General ang kanyang appointment na tatagal hanggang sa pagtatapos ng ika-19 ng Kongreso o 19th Congress. Bago dito, naging tagapagsalita siya ni Mayor Hani Lacuna at 3 beses ring nahalal bilang konsihal sa Maynila. Sa iyo pong pananaw, attorney, makatutulong ba ang pagtatalaga kay Attorney Princess Abante bilang unang opisyal na tagapagsalita ng Kamara upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa Kongreso? Hindi. Unang-una, dapat ang tagapagsalita dyan, yung miyembro ng Kongreso. Kapagkat siya nakakaalam ng takbo at ng mga paksay niya, lahat ng mga nangyayari, kadali niyang ipagtanggol kung ano man dapat ipagtanggol at ipaliwanag, ang dapat ipaliwanag. Eh kung hindi ka kongresista, wala ka sa loob. Baga, wala kang personal na kaalaman sa lahat ng mga bagay-bagay dyan sa loob. Number 2, sabi niya, para daw iwasto ang mga fake news. Agent, kung sa Kamara ng Representante, nagsisimula ang mga fake news eh. Paano na yan? Ipagtatanggol mo yung fake news. Samantala, inaresto si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste kung saan siya humiling ng asylum. Ayon sa Facebook post ng kanyang anak na si Axel, inaresto si Teves ng mga immigration officer doon kahit umano walang ipinakitang warrant o dokumento bago ang pag-aresto. Ayon sa ulat ng lokal na media na hatutan.com, nasa kustodya na ngayon ng Immigration Police ng Timor-Leste si Teves. Si Teves ay inakusahan utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong Marso 4, 2023 sa Pamplona, Negros Oriental. Maring tinanggi ni Teves ang mga paratang. Wala pang pahayag ang Department of Justice tungkol sa insidente. Ano po masabi niyo dito, attorney? Kahapon ako'y natutulog na nang ginising ako ng isang tawag galing sa isang staff, si Congressman Arnie Teves. At sinabi niya nga, meron daw, di ba natatanda mo nag-appeal yang si Congressman Teves? Yes. Natalo sila sa kanilang appeal. Ayon doon sa staff, nagkaroon daw ng pagpalit ng presidente o chairman ng hukuman. At timanggap daw kahapon ng umaga ang isang sulat galing sa bagong namumuno ng appellate court. At sinasabi niya na pinawalang bisa niya na yung pagkapanalo niya. Ang problema, unang-una, anong kapangyarihan na ipapawalang bisa mo ang isang desisyon na pinal na? Kasi tapos na yung reglementary period ng pag-appeal. Pangalawa, a member of the court cannot motu proprio siya mismo ang magpapawalang bisa. Kasi yung appellate court nila consists of 3 members of the court. So, bakit kayang-kaya ng isa? Pangalawa, sabi ko ng staff, binigyan na raw sila ng advance information si Congressman Arnie Teves
na yun ang gagawin sa kanya, arrestuin sa kanya. Kaya yung mga pulis, pinadagdagan, kasi mayroon siyang mga pulis na nagbabantay sa kanya. So tumawag siya sa pulis at pinadala siya ng maraming pulis. Kaya nung dumating daw yung mga immigration authorities, ayaw ibigay ng mga pulis. At siguro pagkakalabanan pa. Kaya nakitang-kita, nagkakahilaan pa. Kaya lang, nung may tumawag daw yung presidente ng Timor-Leste, ng pagkakasabi sa akin, nung tumawag yung Timor-Leste, binigay na ng pulis. Ang balita daw nila, meron daw private plane na nag-aantay. In other words, ang sinasabi ng mga staff, natatakot sila na gagawin ang ginawa kay PRRD na itinakas, kinidnap at dadalhin sa Pilipinas naman para litisin siguro. Madalit sabi, kung totoo man ito, na may kinalaman na naman ang Pilipinas dito dahil natalo sila, ginawa nila ng paraan. Ito naman pagpapatunay na talagang pinatutupad nila yung mga illegal na pamamaraan upang yung kanilang mga kalaban sa politika ay magdusa sa loob ng kulungan nang walang due process na tinatawag. Sabagat maliwanag, nanalo na nga sa Timor-Leste. Bakit naman bigla na lang babalik ta rin? At ngayon nakakulong siya doon sa detention ng immigration sa Timor-Leste.